Nang ilapag ng barbecue, agad akong dumampot at inabot dito. Napangiti naman ito at kinuha iyon. Masarap kapag isasawsaw sa suka. Like this. Iminuwestra ko rito ang kung paano iyon gagawin. I know that. Nanunulis ang ngusong sabi nito. Nice. It's real nice to know na hindi ka pihikan sa mga ganitong pagkain. Ang sarap kaya. Paborito ko ito. Tapos yung kwek-kwek at fishball. Cute. Natigilan ako na napatingin dito. Ha? Wala. Tumangutango naman ako. Hindi ko rin naman kasi narinig dahil sumabay ang malakas na tugtog sa stage kung saan naman may nagpe-perform. Pagkatapos namin kumain, ako na nagaya na umuwi. Yakap-yakap ko lang ang binigay nitong stuffed toy. Pagdating sa rest house nito, agad akong pumasok sa banyo ngunit mabilis itong sumunod doon. Mabilis na sinandal sa dingding at mariing inilapat ang labi sa labi ko. Yeah, no string attached. Just doing on top of all, the plan. Para kaming gutom na gutom sa isa't isa. Aksidente ko pang nasagi ang pihitan ng shower dahilan para mabasa kami nito. At doon nga, sa loob ng banyo, ay muli kaming nag-isa. Kinabukasan, nakuha pa naming maligo sa dagat. After lunch at 2 oras na pahinga, nagaya na akong umuwi. Wala pa sanang plano si Kurt pero ipinaalala ko rito may trabaho pa kaming pareho. Bumabiyahe na kami nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. May bagyo ba? Nakasimangot na sinipat ko ang cellphone. Wala na rin signal. Sa sobrang lakas ng ulan ay halos mag-zero visibility na. Bigla na lang ding huminto ang sasakyan. Malas. Di akong wala akong balat sa puwet. Wala din naman ang binata. Lalabas ako. Titingnan ko kung anong problema. Sabi nito. Hindi na ako hinintay na makasagot. Lumipat naman ako sa driver's seat. Malakas ang kulog at kidlat, kasabay ng pagbuhos ng ulan. Muling pumasok sa passenger seat si Kurt na basang-basa na. Mabilis kong nirecline ang upuan at inabot ang bag na may lamang gamit ko. Inabot ko agad dito, iyon na magubad siya ng damit. Shit! Frustrated na sabi nito pagkatapos nitong magubad. Tinanggap agad niya ang pamunas at nagpunas ng sarili. May damit ka rito sa bag ko. Magpalit ka muna. Baka sapunin ka. Muli ako nagkalkal. Thanks. Hindi naman ito nahirapan na makapagpalit. Hubad kong hubad ang loko. Pagkatapos itong magbihis ay napuno ng katahimikan ng sasakyan. Malakas na kulog at kidlat, samahan pa ng malakas na buhos ng ulan. Di pa tayo sa backseat, sabi ni Kurt. Pansin ko na kahit nakapagpalit na ito ay lamig na lamig pa rin ito kaya naman mas hininaan ko pang aircon bago sumunod sa gusto nitong mangyari. Inilagay nito sa lapag ang ilang bag ko at tinap niya ang pwesto sa tabi niya. Umupo ako rito. Expected ko na pagyakap niya sa akin na hinayaan ko lang naman. Muli akong kumuha ng extra towel at pinunasan ang ulo niya habang yakap-yakap niya pa rin ako. Still cold? Worried na tanong ko rito. I can manage now. Tugon nito. Malabong may makapansin sa amin sa ganitong oras. Sa lakas ng buhos ng ulan, malabo. Wala ring signal para man lang sana ma-rescue kami rito. Sumapit ang 9:30 ng gabi, wala pa rin tigil ang pagbuhos ng ulan. Nakain na rin namin ang ibinaon kong nilagang itlog, sandwich and fruits. May tira pa naman. Pansin kong bahagyang nanginginig na si Kurt. Kurt, ayos ka lang ba? Gusto mo ba na lumabas ako para maghanap ng tutulong sa atin? Tanong ko rito, ngunit mabilis naman itong umiling. Just stay here. Humigpit ang pagyakap nito sa akin. Nasa likod ang mga maleta namin. Ilan lang din ang laman ng nasa bag. Mukhang magkakasakit pa yata ang lalaki. Sigurado ho ba kayong kanina pa umalis si Kurt at Amira dyan? Opo nga po. Umalis po sila kanina. Wala pa rin po pala sila dyan. Sobrang lakas pa naman ng ulan. Nag-aalala ng sabi ni Manang Vilma. Bumuntong hininga ako at nagpaalam na rito. Nakatanggap ako ng text kay Amira na pauwi na sila. Nabasa ko iyon ilang minuto lang ang nakaraan. Abala kasi ako sa trabaho at di naalalang buksan ang message. Lander, hindi ka pa ba matutulog? Tabi na tayo. Malambing na sabi sa akin ni Celine na halatang inaantok na sa paghihintay sa akin. She is Celine Fruso, Anila, Adrian's cousin. Wala kaming label nito pero halos mag-live-in na kami. Siguro kaya nagtagal kami sa ganitong setup ay dahil alam namin pareho ang klase ng relasyon na kaya lang namin ibigay sa isa't isa. Wait lang, sabi ko rito pero sumenyas na lumapit siya na agad namang kumilos palapit sa akin at umupo sa lap ko. Nakayakap sa bewang niya isang braso ko habang isang kamay ay abala sa pag-dial sa number ni Carlo.
Anong problema mo, gago? Mainit na naman ang ulo ni Carlo. Ano pa bang aasahan sa lalaking ito? Simula nang nawala, si Anila ay para na itong wala sa kanyang sarili. Malakas ang bagyo. I know that, stupid! Sarcastic na sabi ni Carlo. What I mean is, malakas ang bagyo. At hanggang ngayon wala pa rin si Amira at Kurt. Diyan sa The Alphas Town. What? Gulat na sabi ni Carlo. Pagdating sa kaibigan, kahit nasa anumang sitwasyon ng mga ito ay handa pa rin tumulong. Tsak na may gagawing aksyon ng mga ito. Naputol ang tawag ng wala man lang pakundangan patayin nito ang tawag. Sleep na tayo. Balambing na sabi ni Celine. I need to leave. Hindi ako makatulog kung alam kong hindi tiyak ang safety ni Amira. What? No! Ang lakas kaya ng ulan. Dito ka lang. Sabi nito na yumapos ng mahigpit sa akin. Pumuntong hininga ko. I need to check my friend kung ayos lang ba sila ng asawa niya. Pagpapaliwanag ko sa dalaga na mas sumigpit ang yakap sa akin. That's the point. Magkasama sila ng asawa niya. For sure hindi siya pababayaan nun. May point din naman si Celine pero hindi kami tiyak sa lagay ng mga ito. Hindi mo kasi naiintindihan. At ayoko nang intindihin. Patulog na tayo, Lander. Napabuntong hininga na lang ako, tinawakan siya sa pangupo para buhatin at lumabas ng library/office ko rito sa condo at dalhin ito sa kwarto. Maingat na inihiga siya sa kama at tumabi na rin dito. Good night. Magaang halik sa labi bago ako umayos na ng higa. Marahil antok na si Celine kaya naman agad siyang nakatulog habang nakayakap sa akin. Kaya maingat akong bumangon nang hindi nagigising ang dalaga, saka tumalilis at nagpa siyang pumunta sa The Alphas Town. Kahit pa malakas ang buhos ng ulan, hindi ko na rin napansin na nagbulat ng mata ang dalaga, kasabay ng pag-alpas ng luha niya. Hindi naman ako hinarang sa gate ng The Alphas Town. Nasanay na mga ito na halos 4 times a week ay nagtutungo ako sa bahay ni Carlo. Pagdating ko roon, as expected, ang ilan sa mga kaibigan nito ay nandoon. May mga hawak na tasa ng kape. Gising din si Bea na katabi si Abram. Any update? Tanong ko agad kay Carlo. Hindi pa agad makakilos ang tao ko. Masyadong malakas ang ulan. May mga parteng bahana at hindi madaanan ng ilang kalsada. Si Celine. Puna ni Bea sa akin. Of course, she knows Celine because Celine is Anila Adrian's cousin. Iniwan ko sa condo. Stupid! Sana sinama mo na lang? Parunggit ni Bea. Isa ito sa kontra sa relasyon ko kay Celine. Maayos naman ang pakikitungo nito kay Celine pero ayaw nito sa idea at klase ng ugnayan na meron kami ng dalaga. Tama siya. Hindi mo dapat iniwan si Celine na ganito ang panahon. Sabi ni Carlo sa akin. Natigilan ako at na-realize ang pagkakamali. Uuwi din ako agad. Balitaan niyo ako kung nahanap niyo na sila. Sabi ko na paatras ng lumayo sa mga ito. Nang nasa pinto na ng mansyon ay patakbol lumabas at lumulan sa sasakyan. Nakatulog na kami pagkatapos namin magbihis. 2 a.m. na alimpungatan ako dahil sa malakas na ihip ng hangin. Nasipatin ko ang cellphone ko, wala pa rin signal. Sunulyapan ko si Kurt na tulog na tulog. Mainit ito. Bigla na lang kasing bumaba, nabasa tuloy. Hindi rin naman ako makahingi ng tulong kina Tori dahil iniwan ko ang mga gamit ko sa bahay ni Kurt. Natigilan ako nang mapansin ang ilaw na nagmumula sa sasakyan. Hindi na ako nagdalawang isip na buksan ang bintana kahit mabasa at humiyaw ng malakas. Nagising na si Kurt at akang iginiya ako papasok. Magkakasakit ka sa ginagawa mo. Sermon ito sa akin ngunit inrapan ko lang ito. Sino kaya sa amin ang nilalagnat ngayon dahil nabasa ng ulan? Huminto ang sasakyan. No, mga sasakyan. Mukhang ito na yung tulong na kailangan namin ni Kurt. Amira? Kurt? Tinig iyon nila Carlo at Landon. Nakahinga ako ng maluwag na makilala ang mga ito. Sumilip ang mga ito. Pare-parehong mga nakakapote. Thanks God. Usal ni Kurt. Pinalipat kami ng sakyan at nag-iwan na lang ng mga tauhan para sila na mag-uwi noon. Magkatabi kami ni Kurt sa van ni Landon. May mga towel doon na ngayon ay nakabalot sa akin ng isa at nakapatong lang sa ulo nito ang isa. Habang hawak pa ang isa at ipinupuna sa ulo ko na inilusot ko kanina sa bintana. Inumin mo na ito, Kurt. Ikaw rin, Amira. Iniabot ni Landon ang isang thermos flask. Mabilis na mabinuksan iyon ni Kurt at nilagyan ng tasa ng kalahati. Umuusok pa ang kape habang mabinilang ang takbo dahil wala pa rin tigil ang ulan. Basa pa ang kalsada. Iniabot niya sa akin iyon nang makahigop ako ng mainit-init pang kape. Ipinasa ko agad iyon dito. Do you want guys to go to the hospital?
Landon asked. No, we're fine. Sa bahay na lang. Sabi ko agad dito. Tumango naman ito. Pagdating namin sa mansyon, agad kaming sinalubong ng mga tauhan saka nagsiuwi na ang mga kaibigan ni Kurt. Umani kami sa silid ko. Mabilis ang ligo at balot na magkatabing natulog. Pero dahil sa naranasan sa gitna ng malakas na ulan, isang masamang panaginip ang bumisita sa akin. Takot na takot ako. Hindi para sa akin, kung hindi ay para kay Kendra. Sigaw ako ng sigaw. Nagmamakaawa pero mahigpit ang hawak ng dalawang lalaki sa akin. Pinipigilan ako makalapit sa kapatid ko. No! Stop! Stop, please! Don't! Nagmamakaawa ako sa mga taong may hawak kay Kendra pero hindi nila ako pinakikinggan. Sigaw ako ng sigaw pero para silang mga bingi. Nakuha pa nilang magsitawa kahit pahirap na kami magkapatid. Amira! Amira! Sunod-sunod na tapik ni Kurt ang gumising sa akin. Basang-basa na luha ang mukha ko. Marahas ang paghinga. Nanginginig. Takot na takot. Nag-aalalang mukha nito ang bumungad sa akin. Are you okay? Why? Tanong nito. Mabilis akong tumayo. Nalalambot pa nga dahilan para mapasalampak ako sa sahig. Mabilis itong bumabari ng kama ngunit mabilis na akong tumakbo patungo sa banyo. Tinatawag niya ako ngunit hindi ko ito pinakinggan. Inilak kong mabuti ang pinto at warin takot na napasalampak sa tiles ng banyo. Tiyak na maraming katanungan na lalaki. Hindi ko pa iyon kayang sagutin. That dumb nightmare. Sa tuwing nananaginip ako gustong gusto ko magwala. Kasi noong mga oras na iyon ay wala akong nagawa. Yun ang sumira sa aming magkapatid. Napasabunot ako sa aking buhok at iniyaang umagos ng tuluyan ng masaganang luha ko. Madalang lang akong umiyak. Sa totoo lang, bilang na lang sa mga kamay iyon, pero masyado masakit sa dibdib ang mga rason ng pag-iyak ko. Amira? Are you okay? Please, open the door for me. Let's talk. Kinakalampag na nito ang pinto ng banyo. Baka sa boss nito ang pag-aalala pero hindi ko kailangan ng pag-aalala nito. Kaya ko sarili ko. Matagal ko nang kinaya na ako lang habang sobrang gulo ng buhay ko. Pabayaan mo muna ako, Kurt. Iwan mo muna ako, please. Kahit ngayon lang. Pakinggan mo ako. Marahas ang naging buntong hininga ni Kurt bago nagsalita. Fine. 30 minutes. Magsha-shower lang ako sa kwarto ko. Mag-usap tayo later. Okay. Nalalatantugan ko rito pero nang maramdaman ko nakaalis na siya, dali-dali lumabas ako. Kinuha lang ang susi ng kotse ko at tumalilis na ng alis. I'm not yet ready for questions and interrogations. Hindi nagsabi ko saan pupunta? Frustrated na tanong ko sa mga tauhan. Bigla na lang umalis si Amira. Hindi pa nga raw nakakapagpalit. Lumulan sa sasakyan at mabilis na pinausad ang kotse. Yes, babe? Sagot ko ng saktong tumawag ito. Bakit ganyan na boss mo? May problema ba? Tanong ni Kendra. Si Amira kasi. Frustrated na sabi ko rito. Gusto kong malaman ito nangyari. Baka maunawaan ko kung bakit biglang nagkaganoon si Amira. Nanaginip kasi siya kanina. She's crying. Nagsisigaw tapos nagkulong sa banyo. Then this. Umalis siya nang walang pasabi. Siyempre, worried din ako. Ani ko rito. Ayoko ma-misinterpret nito ang pag-aalala kong ito sa asawa. Don't worry. I understand. Bigyan niyo lang siya ng time. Babalik din yun. Sa mga ganyang situation, gusto lang niya mapag-isa. Ako nang kakausap sa kanya. Formal ang tinig nito na ikinabuntong hininga ko. Alam nito kung bakit nagkakaganoon ng kapatid nito. Malamang hindi rin ito sasabihin sa akin ang reason. Pasensya ka na, babe. Kung may ganito pang bagay na nakakastress sa'yo dyan. It's okay. Bigyan lang natin sa Amira ng space. Para na rin hindi masira ang plano natin. Sabi nito. Yeah. I'll hang up now. Bye. I love you. Mabilis ko sabi rito pero nag-end call na iyon. Napabuntong hininga na lang ako. Sa sobrang busy ni Kendra, palagi na lang ako nag-aamot ng oras nito. Pero hindi naman siguro magtatagal ang ganitong sitwasyon namin. Another nightmare? Inilapag ni Tori ang tanimpla niyang kape sa tapat ko. Dito ako sa condo-style building kung saan lahat ng member ng organization namin ay nanunuluyan.
Maaari din naman bumukod ngunit mas gusto ng karamihan na manatili dito dahil kompleto ang lugar sa facilities. Malayo din sa syudad. Tugon ko rito na bahagyang sumimsim sa kapeng itinimpla nito. Hindi pa rin ba option ang pagpapatingin mo sa doktor? No. Gagawin ko lang iyon kapag natapos ng mission ko. Ani ko na nasa tasa ng kape nakatingin. Hanggang kailan mo itatago sa mga taong mahal mo sa buhay ang nangyari noon? Umupo ito sa katapat na upuan. Mahal ko sa buhay? Si mom na lang meron ako. Hindi ko ipapaalam sa kanya dahil tiyak na masasaktan siya. Kaya lahat ng sakit inipon mo dyan. Sabay turo nito sa dibdib ko. Ngumisi ako rito at sumandal sa upuan. I deserve it. The pain? The nightmares? No, you're not. No one deserves that kind of pain. Demonyo lang ang dapat na makaranas ng ganyan. Demonyo ako. No, you're not, Amira. Hindi mo kasalanan. Sa totoo lang, inis na inis ako sa kapatid mo. Binuntun niya sa'yo lahat ng sisi at galit niya. Hindi naman ikaw ang gumawa noon. Sinisi ka niya. Pinahirapan ka niya. Samantalang yung totoong may kasalanan sa inyo ay malaya pa. Sa totoo lang, hindi rin kasalanan ng taong yun ang nangyari. Mabilis akong umiling. Ayoko talaga na open ang topic na iyon. Wala man siyang kasalanan pero siya nag-iinstrumento. Kaya nangyari iyon. No. Hindi ko siya sinisisi. Ang mastermind ang may kasalanan at hahanapin ko siya no matter what. Nandito lang ako palagi, Amira. Thank you. Tugon ko rito. Isa sa Tori sa lubos kong naging kaibigan sa organization. Kasama sina Barbara at Isla. Pero wala na si Barbara sa grupo. Nagpakalayo-layo na habang si Isla, binubuong muli ang sarili niya. Dahil matapos niyang magawa ang final mission niya, puso naman niya ang wasak. At titiyakin kong hindi iyon mangyayari sa akin. Hindi na pwedeng mangyari iyon. Sunod-sunod na nag-ring ang phone ko. It's Kendra. Kung sasabihin nito umuwi ako, tiyak na lalambot na naman ako at susunod dito pero hindi ko kayang gawin iyon ngayon. Napapagod din naman ako at ang lugar lang na ito ang hingahan ko. Hindi mo sasagutin? Nakaangat ang kilay na tanong ni Tori. This is the first time na nakitaan kita ng hesitation pagdating kay Kendra. Why? Nanatiling tumutunog ang cellphone ko. Tutok na tutok ang tingin ko roon. Hindi pa ako ready. Then, don't answer it. Don't force yourself. May sarili kang say sa buhay mo. Tiyak na magagalit sa Lady A kapag nalaman niyang nagkakaganyan ka. Binuo ko ng grupo hindi para maging sunod-sunuran sa iba. May sarili kang will. Hindi hawak ng kung sino ang buhay mo. Tugon ko na dinampot ang cellphone at in-end call iyon. Mukhang naging satisfied naman si Tori sa naging aksyon ko. Dinampot ang kape at muling sumimsim doon. By the way, nabalitaan mo na ba ang ginawa ni Lady A sa isang company na lolo ni Kurt? May ginawa na siya? Gulat na sabi ko. Alam kong hindi naman ikapapahamak ni Lady A ang ginawa niya na kung ano man. Hindi ko lang inasahan na kikilos agad siya. Don't worry. Binabawasan lang niya ang mga possible na problema sa mission mo. Anong ginawa niya? Blinakmail niya yung mga shareholders na kasali sa anomalya sa isang negosyo na Senior Theodore McWright. Then, curious na tanong ko rito. Binili niya ang mga shares nila. Siya na ang pangalawa sa may pinakamalaking shares sa company. Pero masasira din naman ang company kapag lumabas yung mga papeles na nakuha ko. Alam ni Lady A ang ginagawa niya. Sabagay, lahat ng action ni Lady A, kahit mabilisan ng aksyon, ay pinag-iisipan pa rin ito. Napasulyap sa phone ko. May pumasok kasing mensahe doon na mabilis kong dinampot. Ako nang bahala kay Kurt. Take your time. Pero sana huwag kang umatras sa usapan natin, Amira. Nakibasa din si Tori kaya naman napairap ito. Mabilis akong tumipan ng tugon ko. Gagawin ko pa rin ang plano niya. Pagkasend ko ay in-off ko na ang cellphone at ipinagpatuloy ng pakikipagkwentuhan dito. Saka ako nagtungo sa unit ko at nag-shower. Nang kumatok si Terry at nagsabing nasa field ang mga girls, sumama na ako sa kanya. Dinig ang mga boses ng mga kaibigan ko na nagkukwento sa iba naming kasamahan. Nalampasan ko lang sila at kasama si Terry na dumiretso sa shooting range area. Nasa mesa ang iba't ibang klase ng barila. Dumampot ako ng baril at sinipat-sipat iyon, saka iniumang sa target na may kalayuan. Kinalabit ng walang pag-aalinlangan. Isa si Isla sa pinakamahusay pagdating sa distant shooting. Sabi naman nito mas mahusay daw ako pero para sa akin mahusay lang ang isang tao sa mga bagay kung nagamit na niya sa sitwasyong alanganin. At pare-parehong nagamit namin ang mga iyon. Nice!
Hindi ko nilingon na nagsalita. I know it's story. Thanks. Inilapag ko sa table ang baril at sinulya pa nito. Hanggang kailan ka rito? I'll take this as an opportunity to do some investigation. Para naman may magawa ko sa mission ko. Naipadala ko na sa iyong infos tungkol sa pagkatao ni Kurt. Pero may isang confusing. Nakidnap din pala siya. Anong confusing doon? Basta, tingnan mo na lang. Sabi nito na tumalikod na agad. Okay, sabi ko at muling inabala sa mga barilang atensyon ko. Pagkatapos sa shooting range, kasama ko ang mga girls na dumiretso sa dining room. Kailan ko kayo ulit makikita sina Barbara? Nangalumbaba si Terry sa harap ko. Wala ni isa sa amin na nakakaalam kung nasaan ito. Si Lady A ang dahilan, kahit sa tawag man lang. Darating din ang panahon na makakabalik na siya dito sa Pilipinas. Buo, masaya. Sabi ko sa mga ito. Right? Tugon ng mga kasama ko. No! No! Lumayo kayo, no! Please! Stop! Tili ako ng tili. Takot na takot ako. Mariin ako napapikit ng hilahin ng kung sinong skirt na suot ko. Mas lalo pa ako napahiyaw. Nakapiring ako. Naririnig ko ang tinig ni Amira. Nagmamakaawa siyang itigil na ang ginagawa ng mga taong dumukot sa amin ito. Amira, help! Help! Muli na naman nag-echo ang aking tinig. Kasabay ng kanilang mga tawanan. Ang lakas sa panlalaban ay unti-unting nasagad. Nalalambot, lalo pat malakas akong sinikmuraan. Sa tindi ng sakit, sobra ko iyong ipinanghina. Pero pilit pa rin nagpupumiglas. Paos na. Naramdaman ko matinding sakit sa aking pagkababae. Doon ako tuluyang nawala sa katinuan. Nakakabaliw. Kung panaginip lang ito, gisingin mo na po ako, Diyos ko. Wake up, Kendra! Napabalikwas ako ng bangon. Habol-habol ang paghinga. Hilam sa luha at humihikbi pa. Panaginip lang iyon. Isang masamang panaginip na gustong-gusto ko nang kalimutan. Al? Luha ang sabi ko rito. Mahigpit akong napayakap dito. Ang hikbi ay nauwi sa tuluyang pagbuhos ng masaganang luha. Kababalik lang nito. Ngayon ay panatag na ulit ako. Bedroom? Tanong nito. Sunod-sunod akong tumango. Nakatulog na pala ako sa sobrang pagod. Napatingin ako sa paligid ko. Nagliligpit na ang mga crew. Katrabaho ko si Al. Sa totoo lang, siya ang boss ko pero dahil close kami nito at alam nitong hindi pa ako komportable sa trabaho ko, ay nag-offer ito na sasamahan niya ako at hahanapan ng kapareha ko na hindi ko katatakutan sa unang proyekto ko. Hindi pa naman sobrang laki ng mga projects na nakukuha ko pero nakikita ko ang mga maliliit na proyektong ito bilang stepping stones ko to reach my dreams. Ako na maghahatid sa'yo. Pagod na, tumango ako rito. Sorry, nakatulog na ako. Ani ko na pilit pinakalma ang sarili. It's okay pero dapat bigyan mo rin ng pahinga katawan mo. Dapat alagaan mo pa dahil yan ang puhunan mo. Sunod-sunod akong tumango rito. Hintayin mo ako, kakausapin ko lang saglit sa direct. Okay, sabi ko rito. Pagkatalikod pa lang nito ay agad kong hinagilap ang phone ko at sinubukan tawagan si Kurt. Ito lang naman na nakakapagpakalma sa akin. Babe? Kailangan kong huminga. Naunawaan agad ako nito. Ibig ko sabihin kapag ganito kasi ang inakto ko, alam na nito na binisita na naman ako ng masamang panaginip. I love you. Usal ni Kurt na bahagya akong ikinangiti. I love you too. Tugon ko rito. Alam kong hindi sapat ang oras na nakapag-usap kami ni Kurt pero dahil sa laki ng oras na nakukonsume ko sa trabaho ay madalang lang kami makapag-usap nito. Okay ka na? Mas okay na kaysa kanina. Sabi ko rito. Much better. Gusto mo bang katahan kita? Malambing ang boss nito sa kabilang linya. Much better kung mamaya na lang bago ako matulog. Okay, hihintayin kang tawag mo o ako tatawag? Excited na tanong nito. Ako tatawag. Napansin ko na pabalik na sa Al. Bit-bit na nga nito ang isa kong bag. I love you, Kurt. Tawag ako later. I love you too. Ingat ka.
Ibinaba ko na ang tawag at hinintay na tuluyang makalapit sa Elle. Let's go? Sure. Akmang kukunin ko pa ang isang bag, ngunit umiling ito at iginiya na akong palabas ng studio. Nawala ang stress ko nang marinig ang tinig ni Kendra, pero ang sumunod na tawag ang nagpabalik ng stress ko. I'm sure it's Amira, sabi ni Iko. Maingay ang background nito. Tiyak ang nasa club ito. I'll send you the photo. Pinatay nito ang tawag. Ang sabi niya, nakita niya raw si Amira sa club na kinaroroonan niya ngayon. Hindi naman nagtagal at na-receive ko na ang sinasabi nitong larawan. It's Amira. Nakasuot ng kulay pulang hapit na damit. Nasa gitna ito ng dance floor at humahataw ng sayaw. Mabilis ko tinawagan si Iko. Where the hell's that place? Gigil na tanong ko rito. I'll send you the address. Sabi lang nito at muli akong pinatayan. Kung may problema si Amira, bakit kailangan niya magpunta sa ganoong lugar? Pwede naman namin pag-usapan ang problema niya. Shit, habang ako'y nag-aalala sa kanya, nakuha niya pa mag-party ng ganyan ang ayos niya. Dali-dali nagpunta ako sa club na kinaroroonan nito. Sa dalubong pa ako ni Iko at tinapik sa balikat, sabay turo kay Amira na kasalukuyang nasa stage. Napabilog kung saan pinalilibutan na ito ngayon ng mga lasing na waring gutom na mahawakan siya. Mabilis akong lumapit dito. Inawi ko ang lahat ng haharang sa daanan ko at mabilis na sumampa at ibinalot sa kanya ang hawak kong jacket. What the hell? Matalim ang tingin ito sa akin. Hindi na ito nakapalag nang hilahin ko siyang pababa ng stage. Dire-diretso kami lumabas ng club hanggang sa makarating sa parking lot. What's wrong with you? Nakikita mo bang ayos mo ngayon? Seriously, Amira? Gigil na sabi ko rito. Ano namang problema mo sa ayos ko? Mas malala pang ang gusto mo, diba? Hindi po laga ako nakuhubad. Humagikik pa ito na waring lasing na talaga. Of course not! Marintangi ko. Yun bang iniisip nito sa akin? Sa kasawa niya naman ako. Bakit? Dahil nakita mo ako sa ganitong ayos? Is it disgusting? Hindi mo dapat ginagawa yan. Kung may problema ka, pwede kang magsabi. No. Kung may problema man ako, wala naman akong masabihan. Si Kendra, may problema din yun. Ayoko nang dagdagan pa. Si Mommy, mag-isa lang si Mom ngayon. Bakit ko naman bibigyan pa ng pasanin yun may edad na iyon? Ikaw? Hindi naman kita pwedeng sandalan sa ganitong sitwasyon ko. Hindi ka naman sa akin. At ayoko kitang maging akin. Sabi nito. Amira! Shit! Sira ng plano. Sabi nito na tuwid na tumayo at nalikuran ako. What the hell is that? Mangang usal ko nang humakbang na itong palayo. Amira! Tawag ko rito ngunit may humintong motor. Di akong babae rin na nagmamaneho. Kahit pa naka-helmet ito. Sumakay doon sa Amira. Kahit pa gusto kong habulin ng mga ito, ay huli na. I told you, masamang idea talaga na ituloy natin ang pagpunta sa club na iyon. Nakasimangot na sabi ni Tori na iiling-iling. Tinanggap ko ang wipes na inaabot nito para pampunas sa makapal na makeup na inilagay ko sa mukha ko. Masama talaga. Nakasimangot na sabi ko rito. Nakuha ko ng atensyon ng target pero dahil sa apple na sa court na iyon ay nasira ang plano namin ni Tori. Sinatati na raw bahalang sumunod sa target. Pero in fairness ang galing mong gumiling-giling. Ibinatok sa kanya ang used wipes na ikinatawa lang naman niya. At ano naman drama ni Kurt? Feel na feel yata niyang pagiging sawa mo. Nope, ganun lang talaga siya. For sure, pinoprotektahan lang naman niya ako para magkaroon na siya ng anak. At malabo mong maibigay dahil nagpa-inject ka. Napangisa ako. Si Kendra ang dapat na magbigay sa kanya noon. Sa kapag nangyari iyon kasi, mahirapan din sila kung sakaling mabuntis ako at magpakasal na sila. Kaya ba nilang mahalin ang anak ko? Tatanggapin ba nila ng buong buo? Saka kung magkaanak man ako, hindi ko ipaparamdam sa kanya ang ganoong klase ng setup. Ibibigay ko sa kanya ang pinakamagandang future. Malayo sa mga tao magdudulot sa kanya ng sakit. At nakikita kita na magiging mabuting ina. Nakangiting sabi ni Tori. Siyempre. Tapos kayo ang mga ninang. Biro ko rito. Ikinatawa naman ito iyon. Someone is calling you. Itinuro nito ang cellphone ko na naka-silent. Tumayo ako at kinuha iyon. Si Kurt. Go, answer it. Baka nababaliw na yun. Natatawang tumango ako at sumenyas na pupunta sa balcony. Thank God, you answered it. Nasaan ka na?
Plano mo ba talagang baliwin ako sa pag-aalala? Tell me, susunduin kita. Frustrated na hiyaw nito. Sumandal ako sa railing at wari nag-iisip pa ng isasagot dito. Hindi muna ako uuwi. In case na tumawag sa mommy, sabihin mo, abala lang ako kaya't hindi bumibisita. So ibig sabihin wala ka sa mommy mo? Mas lalo yata ito nag-freak out. Bumuntong hininga ako bago sumagot. I'm with my friend. Umuwi ka na, Amira, please. Pakausap nito. Kung ano man yung problema mo, baka makatulong ako. Maging honest ka nga sa akin, Kurt. Bakit ka ba nagkakaganyan? Mahal mo na ba ako? Pabirong sabi ko na ikinatahimik nito. Kurt! No, Amira. Hindi. Napakagatlabi ako sa naging tugon nito. Perfect. Don't forget the boundaries we guys made. Also, hindi sakop ng usapan natin na hindi ako pwedeng umalis sa tabi niyo. Pwede kong gawin ito. Pwede akong umalis at umuwi. Don't worry too. Hindi ako naghahanap ng lalaki. Yung sa'yo lang ginagamit ko. Cool na sabi ko bago ibinaba ang tawag. Time to work. Usal ko saka pumasok na sa loob.